A day in my life bilang isang ate na nagdesisyon na mangupahan dito sa Bicol kasama ang aking kapatid. Guys, may nag-sponsor sa amin pambili ng mga gamit sa inuupahan namin. Ang pangalan niya po pala ay Manay Jen. Vlogger po siya from US pero tubong Bicol. Ito po yung page niya. Deserve niya rin pong suportahan dahil napaka-generous niya. Nakikita niya raw po kasi yung ating mga vlogs na nagsisimula pa lang kami ni Hana at walang kagamit-gamit. Sa Katrik kami kumakain. Sabi niya, ibili daw kami ng lamesa at mga gamit sa kusina kasi nga yung isang vlog namin ay kulang kami ng plato. At saka nabasag pa yung baso. Pagkatapos nga namin maligo ng dagat ay dumiretso na kami ng bayan. Dapat nga ay mapadait kami ngayon. Doon sana kami mamimili kaso masama ang panahon. Kaya dito na lang kami sa bayan. Medyo pricey kasi. Pero understandable naman dahil malayo pa yung mga pinanggagalingan ng produkto. Since dalawa lang kami ni Hana, ito yung napili ko. Yung lamesa lang na nafu-fold. Kung may bisita naman ay tiyak ko, kasya naman. 3 upuan na rin yung binili namin para kung sakaling may bisita ay may mauupuan din. Bumili na rin ako ng maliit na upuan para sa study table ni Hana. Tapos bumili rin ako ng bagong bulb kasi mahina yung ilaw namin, medyo madilim. Tapos lagayan ng mga plato at baso. Sa kawali lang kasi namin itinataob yung bagong hugas. Bibili nga rin kami dapat ng pants at saka tsinelas kaso mahal dito. Kaya napagdesisyonan namin na sa TikTok na lang bumili. Hindi nga namin to kayang bitbitin ng nakamotor kaya isinakay na lang namin sa tricycle. Sa ibang araw nga ay damitan naman ang bibilhin namin. Sa day 1 nga ay makikita nyo na ang lagayan ng damit namin ay mga karton na binili namin sa tindahan. Alam nyo ba noon pa man si Manay Jen ay madalas talagang nagpapadala sa akin ng tulong para sa ibang tao. Katulad na lang nung kay Kuya Bogart. Karamihan nga sa inyo ay nasubaybayan ng mga video namin kay Kuya Bogart. Si Manay Jen rin ang sumagot ng ibang gamit ng mga anak ni Kuya Bogart. At saka madalas siyang nag-i-sponsor sa ating libreng kutsinta. Pagkatapos nga namin maayos ang mga ito, ay pumunta naman ako ng palengke para mamili ng aming uulamin. Shoutout nga pala sa mga batang ito. Ewan ko ba kay Hana, hindi nagsasawa sa aking adobo. Gusto pa laging adobo. Pagtatanungin mo kung anong gustong ulam, adobo. Wala na rin pala kaming stock ng bigas, kaya bumili na rin ako. 2 kilo lang naman ang binibili ko. Hindi naman kami malakas kumain. Halos wala pang isang takal ang sinasaing namin. Bumili na rin ako ng patatas, sibuyas, mga rekado. Pagkatapos niya na umuwi na ako. At pag uwi ko nga ito ang nadatnan ko. Kawawang bata, walang kalaro. Ayan pala ang silbi ng binili naming upuan. Maya-maya nga ay pinagparikit ko na si Hana habang ako ay magsasaing. Sa Bugon pala kami nagluluto ng ulam pero ang aming sinaing ay bumili ako ng rice cooker. Yung rice cooker namin ay maliit lang. Sakto lang sa aming dalawa. Ang maximum nun ay 2 takal lang. Pagkatapos niyan, hinugasan ko na yung manok. Tinanong ko si Hana kung gusto niya matuto magluto. Sabi niya raw ay oo. Kaya siya yung pinagluto ko. Maganda rin kasi at habang bata pa ay natututo siya. Ako kasi hilig ko talaga ang pagluluto. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagluto. Sabi ko nga kasi sa inyo, mas nafo-focus talaga ako kung paano kumita ng pera. Isa rin kasi talaga sa reason to nung nagpaalam ako kay Papa. Nasabi ko, gusto kong matuto sa mga bagay-bagay. Yung independent ba? Yung talagang wala kang aasahan kundi sarili mo. Ikaw ang mamamalengke, ikaw ang magluluto. Talagang wala kang kakainin kung hindi mo kikilusan. Yung stepmother ko kasi ay masyado akong binibaby. Gigising ka na lang ay may pagkain na. Namimiss ko na nga siya. Ito nga guys, kakain na kami. Ito ang unang hapunan namin sa aming lamesa. Hindi na kami sa Katrik kumakain. Maraming salamat po talaga sa Diyos. Manay Jen, nawa ay ingatan nawa kayong palagi at patuloy na biyayaan dahil ang puso nyo ay busila. Lalo na sa mga katulad namin na hindi man nangihingi pero inyong pinagkakalooban. So far ay productive naman ang buong araw. Ay wait, sa mga taga Santa Elena, Camarines Norte pala. Bukas ay nandyan po ako 8:00 ng umaga dahil special guest tayo sa 30th Foundation Anniversary ng Santa Elena College. Sa mga malapit po dyan, kita-kits. So paano? Bukas ulit. Thank you for watching. Jane!